Magandang araw sa mga kaibigan ko sa kalusugan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga karaniwang simptomas ng bato sa abdo. Tapusin ang video ito kaibigan hanggang sa dulo at tiyak ako mayroon ka na namang bagong kaalaman na maituturo sa mga kaibigan mo. Ako nga pala ulit ang iyong doktor, Dr. Bernal, na may mahabang experience na po sa panggagamot sa mga ganitong klase ng karamdaman. Alam niyo kaibigan, hindi na ho bago sa akin bilang doktor ang mga kwento na ganito. Doktor, gusto ko sana magpa-ultrasound. Bakit kanyo? Masakit ho ang tiyan ko po. Paulit-ulit na ho ito, no? Nakaraang taon pa, no? Hanggang sa ngayon, pag may nakakain akong kontra, sinisikmura ho ako. Hindi ko po alam kung ano ang meron ako. Kaya gusto ko sana ma-ultrasound. Ito po ang palaging naririnig ko sa aking mga klinika. Pero kaibigan, pag nakaka-encounter akong ganito, palaging sumasagi sa isip ko na sana kung napaaga na napayuhan or na-check up ng maayos ang mga ganitong klase ng pasyente, di sana maaga na napayuhan sila na magpa-ultrasound na. Alam niyo po kaibigan, madali lang na makita kung meron ka ng tinatawag namin gallbladder stone. Ako po kaibigan bilang doktor, binabase ko ho ang aking mga findings sa matagal ko na pong pagiging doktor. Ibig sabihin, experience po minsan ang pinaiiral ko. Ano ba ang ibig kong sabihin? Halika kaibigan, magbibigay ako ng mga halimbawa. Sigurado ako, masutundan niyo ako. Alam niyo kaibigan, ang mga sintomas ng sakit sa tiyan. Ako, pag napupunta ko yung pasyente sa klinika ko at dumaday na masakit ang tiyan, dalawa lang ho ang pinagkukumpara ko palagi sa kanila. Yung isa, lagi ko binabanggit sa kanila na ma'am, sir, yung pagsakit ng tiyan nyo, baka dyspepsia yan, o di kaya GERD yan, acid reflux yan, or kung ano man ang nasa isip nyo na pinaniniwalaan nyo. Kasi yan po ang common sa ating mga Pilipino. Nako, doktor, acid ito. Uminom nga ako ng gatas eh. Doktor, uminom nga ako ng ganito. Kasi yun ang sabi ng kaibigan ko. Yan po ang unang mga sakit na palagi pong naririnig ko. Iba-iba man ang pangalan, pero isa lang ang ibig sabihin nila. Yun ang dahilan bakit sila sinisikmura. Pero sa aking kaibigan, bilang matagal ng doktor, ang una kong iniisip, teka muna, baka bato sa abdo yan. Paano nyo po malalaman or paano kayo magkakaroon ng idea na baka yung inaakala mong acid reflux, gallbladder stone na pala? Simple lang kaibigan, ang pinapayo ko sa aking mga pasyente, pag ang huli mong kinain ay mamantika, halimbawa, no, nagsangyupsal ka, nagpinarito ka, basta mamantika, at nagkaroon ka ng ganyang paninikmura, bloated minsan, digay ng digay, utot ng utot, masakit ang tiyan, at hindi makatulog sa gabi dahil sinisikmura hanggang madaling araw, dagdagan pa na masakit yung likod mo, at pag hinimay-himay ko, naku doktor, ang huli ko hong kinain, puro mamantika. Kaibigan, nag-iisip na ako, na gallbladder stone yan. So, ano gagawin natin? Kung maaari at kaya naman ng budget, pinau-ultrasound ko po yan kaibigan. Bakit kanyo? Isa lang po ang sinasabi ko. Mas maigi ma-check natin kasi kung wala po siyang bato sa abdo, well, very good, no? Kampante na tayo. Baka ordinary acid reflux yan. Pero kung may bato ka sa abdo, pag maliit pa yung kaibigan at malambot, kaya pa siya madurog ng tableta. Pero pag malaki na yung kaibigan, no? At matigas na, ang pinagpipilian na lang natin, no, na solusyon ay medyo limitado na. Kasama na po yan yung operasyon. Nakakapanghinayang po kaibigan kasi kaya pa sana siya ng tablet kung napaaga lamang na nakita na may bato ka sa abdo. Kalimitan kasi yung iba kaibigan, naku, acid lang yan, no, nawawala yan sa sterilized na bear brand. Naku kaibigan, minsan nakakaligtaan nyo, bato na pala sa abdo yan. So anong gagawin natin kaibigan? Next time na magkaroon kang ganyang nararamdaman, alamin mo muna ano ba ang huli mong nakain, no? Pag napagtanto mo na mamantika, patingin ka na kaibigan, baka bato sa abdo na yan, at matutulungan ka namin dyan kaibigan. Punta na tayo sa aming mga klinika, sa JB Medical Clinic and Animal Vet Center sa inyong lugar, no? Meron tayo sa Dalandanan at sa Malanday, sa Valenzuela. At kung ikaw kaibigan, gusto mo ng mga gamot para sa sikmura, punta po tayo sa aming mga pharmacy.
hanapin lang po ang Parmasya ni Doc sa inyong lugar. At ikaw kaibigan na nanonood na meron na namang karagdagang kaalaman, pwede nyo po i-like, i-share, or kung hindi kalabisan, mag-subscribe na rin po kayo para ma-notify kayo sa susunod nating videos. Hanggang sa muli kaibigan, ako nga pala ulit ang iyong doktor, Dr. Bernal, na nag-iiwan ng katagang. Ang kalusugan ay walang silbi pag tayo ay salat ng kaalaman.